Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 771 hanggang Kabanata 780. Kabanata 771. Ang tindera sa kanyang harapan ay nakipagpalitan ng tingin sa matambok na tindera na nanunuya. Pareho silang humugat ng malalim na hininga. Sir, are you sure that you said 20 bilyon? Mali ba ang narinig ko? Napalunok ang tindera. Naghinala siya na nag-hallucinate siya. Hindi ka nagkamali ng narinig. Ang iyong amo ay isang negosyante. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang iyong negosyo sa alahas, ngunit ang mga negosyante ay naghahanap ng pera. Alam kong hindi ka makakagawa ng desisyon na kasing laki nito. Kaya bakit hindi mo tawagan ang iyong superior at tanungin ito? Sabi niya pagkatapos mag-isip. Lahat tama. Kakausapin ko ang manager natin. Nagmamadaling pumasok sa opisina ang tindera at tinawag ang manager. Ngunit ang manager ay hindi rin nagawang gumawa ng mga pag-shot. Umiti siya sa, Sir, hindi po namin ipinapakita ang Heart of the Abyss sa labas. Sa halip, itinatago namin ito sa loob para sa pag-iingat. Hindi ko magawa ang pinal na desisyon, ngunit ikaw ay nasa swerte. Ang aming district manager na nangangasiwa para sa Southwest District nagkataon na nandito. Mangyaring sundin ako, Ginoo. Isasama kita para makita siya. Lahat tama, tumango ang ulo niya. Mabilis siyang dinala ng manager sa isang lagusan. Pumasok sila ng ilang metro bago binuksan ng manager ang isang mabigat na bakal na pinto. Pumasok sila sa kwarto. Isang dilag na nasa 30s ang edad ay nakahiga sa sopa. Halatang pagod siya at nakapikit siya at nagpapahinga. Manager Low, hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mo akong istorbohin kung walang mangyayari? Ilalagay namin ang Heart of the Abyss sa exhibition bukas. Nakipag-meeting na ako sa media at pagod na ako. Kailangan ko ng magandang pahinga ngayon. Ang nasa katanghaliang gulang na babae ay nakasuot ng isang malutong na puting kamiseta at siya ay nagliliwanag ng isang malakas na aura. Pagkasabi niya noon ay tumingin siya. Bakit ka nagdala ng lalaki? Naiinip niyang tanong. Hindi siya pinansin. Natuon na ang atensyon niya sa isang kwintas sa loob ng isang glass casing na nakatayo sa gitna ng kwarto. Isang hiyas na may kulay ng maitim na dugo ang putong na kaluwalhatian nito at ang iba pang mga gemstones na kumikinang sa circumference nito ay nagmukhang mas kakaiba. Ito ay kahanga-hanga. So ito ang Heart of the Abyss. Ang ganda. Hindi nakakagulat na ibinebenta ito sa napakataas na presyo. Komento niya habang naglalakad at pinagmamasdan ito. Hoy! Sino ka? Sinong nagsabi sa'yo na pwede kang mag-waltz dito? Huwag kang manggahas na lumapit sa kalaliman. Ang kagandahan ay bumangon sa kanyang mga paa at nagbigay isang warning glare. Ito ay isang napakamahal na bagay. Paano kung wala siyang balak? Manager Lynch, gustong bilhin ng customer na ito ang Heart of the Abyss. Kaya ko siya pinapasok, paliwanag ni Store Manager Low sa District Manager. Nag-aral din ng Manager Lynch. Masasabi niyang hindi siya ordinaryong babae. Sa paghusga mula sa kanyang mga mata at sa kanyang mating, ngunit nakaka-relax na posisyon, malamang na siya ay isang mahusay na manlalaban. Hindi kami nagbebenta. Napahinga ng kaunti si Manager Lynch pagkatapos niyang marinig iyon. Manager Low, hindi mo alam na iisa lang ang kauri nito sa mundo. Ito ang aming koro ng hiyas at ginagamit namin ito lalo na para sa publisidad. Tinadala lang namin dito para sa isang exhibit. Maaaring ako ang district manager ng Southwest pero kahit ako ay wala akong magagawa. At saka, hindi ibinebenta ang item na ito. Kabanata 772. Pasensya na po sir, pero hindi po namin ito binibenta. Hindi malinaw ang aming manager tungkol dito. Humihingi ako ng paumanhin sa pag-aaksaya ng iyong mahalagang oras. Maliwanag na bahagyang nalungkot ang magandang manager na nauna sa kanya. Ngunit alam niyang walang sino man ang makakaisip na bilhin ang Heart of the Abyss. Iyon ang dahilan kung bakit siya binigyan ng isang matingkad na ngiti. Ma'am, ang lalaking ito dito ay nag-aalok sa amin ng 20 bilyong dolyar.
Kaya nga gusto kitang tanungin tungkol dito. Nag-aalok siya ng malaking halaga. Paano kung isaalang-alang ng mga nasa itaas na ibenta ito? Natakot ako na sisihin mo ako kapag pinalampas natin ang pagkakataon. Nanlilisik ang mga mata ni Store Manager Low kay Manager Lynch. Nag-aalangan niyang wika. 20 bilyon. Natural, nagulat si Manager Lynch nang marinig ang numerong ito. Pamukha ang labi niya. Masyadong marami ang inaalok ng lalaking ito. Isa lang itong kwintas. Sulit ba ang paggastos ng ganoon kalaking pera? Ang kwintas ay napakaganda bagaman. Kahit sinong babae ay magugustuhan ito. Kaya mo bang magdesisyon, Manager Lynch? Nagbigay ng nakakalokong ngiti. Kailangan ko lang makuha ang kwintas na ito. Idinagdag niya. Ay itatanong ko kay boss sa headquarters natin. I-video call ko siya agad. Napalunok si Manager Lynch at inilabas ang kanyang telepono. Kaagad niyang tinawagan ang kanyang amo. Miss Lynch, bakit ka nagbi-video call sa akin? Ipapakita namin bukas ang Heart of the Abyss. Siguraduhin mong ginagampanan mo ng maayos ang iyong mga tungkulin sa bodyguard, okay? Hindi natin kakayanin ang isang pagkakamali. Nakaupo sa kabilang dulo ng linya ang isang matandang lalaki na gusot ang buhok. He chuckled habang nagsasalita, and he looked very approachable. Boss, may customer kami dito na gustong bumili ng Heart of the Abyss. Tumingin si Manager Lynch na nakatayo sa likod niya. She angled the phone so that he appeared on the screen also. Agad na tumigas ang ngiti sa mukha ng matanda. Miss Lynch, ang Abyss ay nagkakahalaga ng 9 bilyon, ngunit hindi ba sinabi ko na ang halaga nito ay nagkakahalaga ng higit pa kaysa doon? Sumagot siya. Isa lang ang kauri nito sa buong mundo. Bukod dito, ang puso ng kalaliman ay ang ating kayamanan. Hindi ito binibenta. Hindi na kami makakahanap ng anumang papalitan nito anumang oras sa lalong madaling panahon. Higit sa lahat, ito ang ginagamit namin para i-promote ang aming tindahan. Mabilis na nag-react si Manager Lynch na parang may naiintindihan siya. So ang sinasabi mo, ang Heart of the Abyss ay mayroong walang kapantay na halaga, di ba, boss? Kasama ang mga advertisement at pagiging signature product namin. Tumanggo ang matanda. Umiti siya patungo. Una sa lahat, sir, maraming salamat sa pagpapakita ng interes sa aming mga produkto at sa labis na paghanga sa Heart of the Abyss. Ngunit hindi namin ito basta-basta ibebenta sa iyo. Saglit na nag-isip si Manager Lynch, pagkatapos ay pinutol niya bago matapos ang pangungusap ng matanda. Ngunit ang taong ito ay nag-aalok sa atin ng 20 bilyong dolyar, boss. Sigurado ka bang ayaw mong isaalang-alang ang alok niya? Napakunot ang noo ng matanda sa telepono, halatang isinasaalang-alang ang alok. Maya-maya ay nagbigay siya ng mapait na ngiti. Pasensya na po, sir, napagtanto na ang 20 bilyon ay hindi sapat upang hikayatin ang matanda, isinasaalang-alang kung paano niya tinanggihan ang alok. 30 bilyon. Umakbang pasulong at sinabi sa matanda. Sandaling natigilan ang matanda. Sir, pinapahirapan mo talaga kami. May implicit value ang necklace na iyon, 40 bilyon. Inaalok muli. Pero, ang matanda ay naging hindi makapagsalita. 50 bilyon. Kabanata 773. Ay masyadong pagod upang magpatuloy sa drama ng negosasyon. Lalong lumilitaw ang senyales ng pag-aalinlangan na nakaplaster sa mukha ng kabilang partido, ibig sabihin itong puso ng kalaliman ay talagang hindi ordinaryong alahas. Bukod, sa ang 50 bilyong dolyar ay wala. Sigurado ka, 50 bilyon. Halatang natuwa ang amo sa presyo. Boss, mukha ba akong nagbibiro? Kumalas ng tawa bilang ganti. Ikaw ang may deal. Maraming salamat sa pagpili sa aming Heart of the Abyss. Ako, sa ngalan ni Daxie Joel, ay handang mamigay ng 200 milyong dolyar na halaga ng iba pang alahas para mapili mo. Excited na dagdag ni boss. Wow! Sakto lang. Kailangan ko ring bumili ng mga singsing at hikaw na diamante. Gama ng kalooban ni, nagpakawala ng masayang tawa. Natutuwa akong makipagnegosyo sa iyo. Ako rin. Ibinaba ng amo ang video call sa kanyang mobile phone. Tuwang-tuwa daw siya para sa mga customer, mapagbigay at mapagbigay.
First time niya sa buong buhay niya na makatagpo ng ganoong customer. Kapag ang mga karaniwang tao ay bumili ng mga piraso ng alahas sa kanilang tindahan, ang madalas nilang itanong ay kung may mga diskwento o libreng regalo. Samantala, ang taong ito ay hindi man lamang humingi ng diskwento o regalo ngunit sa halip ay nagtaas ng presyo, bilyon-bilyon. Kung hindi sila ang nakaharap ngayon, hindi sila maniniwalang may ganoong customer. Napakahirap paniwalaan na totoo ito. Sir? Sir? Sinadya mo ba talaga? Nanginginig na tanong ng magandang manager na nanginginig ang mga kamay. Para sa isang tao na nakapag-shoutout ng 50 bilyong dolyar sa casual na paraan, ang kanyang net worth ay dapat na hindi bababa sa 1 trilyon, marahil ay higit pa. Higit pa rito. Matalas ang buong pagkatao ng lalaking ito. Nakatayo ito ng tuwid at matatag at ang mga mata nito ay may sinag ng tiyaga na nagparamdam sa kanya na ang lalaking ito sa harapan niya ay isang veterano na kagagaling lang sa militar. Ito ay dahil ang isang ordinaryong tao ay hindi magkakaroon ng ganoong kakaibang aura at ugali. Magbayad gamit ang isang card. Isang credit card na ganap na pinahiran ng nangingibabaw na gininto ang kulay ang iniharap sa manager, chuckled at sinenyasan siya na kunin ang card. Ang unang pumasok sa isip ni Manager Lynch ay ang card na ito ay may pribilehiyo at piling tao kahit na hindi pa niya nakita ang ganitong uri ng card dati. Inikat niya ang kanyang ulo at pagkatapos ay bumaling sa manager ng tindahan. Bilasan mo ang POS machine at iimpake ko ang puso ng abis para sa ginoong ito. Lahat tama. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ng babaeng manager ng tindahan at lumabas ng pribadong silid. Ilang linya ang lumitaw sa pagitan kilay ni, isang kakaibang pakiramdam ang gumugulo sa loob niya. Bakit hindi muna iniimpake ni Manager Lynch ang kwintas para sa kanya at pagkatapos ay lumabas upang sabay na i-swipe ang card? Pagkatapos ng lahat, kailangan pa niyang lumabas ng silid at pumili ng iba pang mga hiyas. Hindi niya inaasahan, nang umalis ang manager ng tindahan sa silid, binaril siya ni Manager Lynch ng ilang nakakaakit na tingin habang iniimpake ang puso ng abis. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang humarap at huminga ng dahan-dahan, "Dear sir, can I have your Twitter account?" Sa hinaharap. Kung mag-produce o mag-stock si Daxie e Joel ng ilang magagandang accessories, pwede kitang padalhan ng ilang larawan. Ang mukha niya ay lumubog sa susunod na segundo, hindi siya nakaimik. Tila ang paraan ng pagtataas niya ng presyo kanina ay nagpabilis ng tibok ng puso ng magandang district manager na ito. Pagaman ang sweldo para sa naturang executive ay tiyak na hindi malapit sa mababa. Sa harap ng isang mapagbigay at lalaki medyo naantig siya at hindi niya kayang pigilan ang kanyang personal na alindog. Flashed a one smile, "I don't normally come to these jewelry shops. Pinili ko ang kwintas na ito para sa aking asawa. Ay nagpapahiwatig sa kabilang partido na siya ay kasal. Hanggat ang kabilang partido ay hindi isang tanga, hindi na niya idiniin pa ang usapin ng Twitter. Matapos maimpake ni Manager Lynch ang kwintas, ibinigay niya ito kayang kanyang mga mata ay ganap na napuno ng mapagmahal na mga kulay. Ating friends lang sa Twitter. Don't tell me natatakot ka sa isang babaeng katulad ko. Habang nagsasalita siya, hinahaplos ni Yes Hand habang inaabot ang jewelry box. Ang kanyang tono ay mapanukso at nagpapahiwatig. Kabanata 774. Gayunpaman, inamin na ang manager na nauna sa kanya ay napakarilag at kaakit-akit, anuman ang ugali o hubog ng kanyang katawan. Ang mga mata niyang iyon ay mas mapangakit ngunit mapangakit. Kung gayang iba pang ordinaryong tao, siya ay nahulog sa kanyang erotikong bitag. Inawakan niya ang kahon at walang pakialam ng umiti, "I don't think this is needed. Hindi naman kasi masyadong malayo ang bahay namin dito. Kung kailangan kong bumili ng anumang alahas, maaari lang akong pumunta dito at tingnan." Ang mga palatandaan ng pagkabigo ay sumilay sa mga mata ni Manager Lynch, siya ay nasaroon ng loob sa salita ni. Isang dirty trick ang biglang pumasok sa isip niya at saka siya nagkunwaring pinahihit ang bukong-bukong niya at nahulog yakap ni. Ang immediate reflex niya ay para suportahan siya mula sa pagbagsak at tinulungan siyang magpakatatag. "Ayos ka lang. I'm sorry. I'm so sorry." Ang mga matataas na takong na ito ay masyadong mataas at hindi komportable. Muntik na akong madapa dahil sa kanila.
Inalikan ng kulay pink ang mukha ni Manager Lynch at napadila siya sa sitwasyon. Siya ay kumilos ng napaka-proactive at gayon pa man hindi nagpakita ng anumang pahiwatig ng pagiging naaakit. Parang ay tunay na hindi interesado sa ibang mga babae kahit isang kagandahang tulad niya. Siya ay hindi kailanman behaved sa tulad ng isang mainit at maruming paraan, hindi siya kumikibo ni Katie Ting sa harap ng iba pang karaniwang mayayamang tao kahit na minamaliit sila. Pagkatapos ng lahat, siya ay palaging isang konserbatibong tao at kasama ng kanyang mataas na akademikong kwalifikasyon at sweldo, natural na siya ay may mata para sa isang perpektong lalaki tulad ng maraming maruruming mayamang young master ang gustong kumabit sa kanya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay dahil hindi niya sila binigyan ng pagkakataon. Ngayon, ang lalaking nauna sa kanya ay hindi lamang maganda at may mabait na ugali, kundi pati na rin ang kanyang pagkalalaking pag-uugali ay nakabihag sa kanya, lalo na sa sandaling itinaas niya ang presyo ng bilyon-bilyon. Ang pera sa kanya ay walang iba kundi mga salansan ng mga toilet paper, wala siyang pakialam. Ang gayong lalaki ay lubos na nabighani sa kanya. At saka, ito rin ang unang beses niyang naging proactive sa pagpapasaya ng isang lalaki. Nais niyang masakop ng lalaking ito, gusto niyang maging kanyang ipinagmamalaking prepeyo. Gayunpaman, ang lalaking ito ay hindi man lang nagabala na huwag siyang titigan. Sir, pakiswipe ang iyong card gamit ang POS machine na ito. Gayon din, ipinaalam sa amin ng aming boss na mayroon ka pa ring $200 milyong para sa iba pang mga alahas. Ituturo ko sa iyo ang daan mamaya. Pumasok ang store manager Lo sa private room na may hawak na POS machine. Mabilis niyang hinayaan gawin ang pagbabayad. Manager Lynch, pasensya na sa pag-abala sa oras ng pahinga mo. Susundan ko si Manager Lo para pumili ng ibang kwintas at singsing. Nagbigay ng isang mahinang ngiti at lumabas ng kwarto kasama si Store Manager Lo. Nawala ang awkward na ngiti sa mukha ni Manager Lynch sa sumunod na segundo na umalis ang dalawa. Mahina niyang isinara ang pinto, nakaramdam ng kaunting pagkawala. Tumingon ang kanyang mga mata sa direksyon ng lugar kung saan dating inilagay ang Heart of the Abyss, at ang kanyang puso ay lumubog ng husto. Ay nako! Manager Lo, kailangan ko ng pabor mula sa iyo. May kailangan akong ipasa mo kay Manager Lynch saglit. Pagkatapos pumili ng singsing, ikaw, at pulseres, mabilis na nag-isip ng kung ano at mamaling kay Store Manager Lo. Maaari mo ba akong tulungan na ipasa ang mensaheng ito sa kanya? Na ang Heart of the Abyss ay naibenta na sa akin at hindi mo na ito maipapakita bukas. Kaya't mangyaring ipahayag sa publiko na ito ay naibenta na. Kung tungkol sa katotohanan na binili ko ito sa halagang $50 bilyong, sana ay manatiling lihim ito. Maaari ka bang tumulong? Ang ibig mo bang sabihin ay itinatago natin ang $50 bilyong bilang sikreto? Natigilan si Store Manager Lo hiling ni. Sir, kung i-announce po namin na ang kwintas ay naibenta sa halagang $50 billion, hindi po ba maganda para sa inyo sa harap ng inyong kaibigan at pamilya? Sir, masyado kang low profile. Hindi ito tungkol sa pagiging low profile ko. Kung alam ng asawa ko na gumastos ako ng $50 billion para sa $9 billion worth na necklace, papagalitin niya ako. Sasabihin niya na nagwo-waldes ako ng pinaghirapan. Paliwanag sa casual na tono, isang mainit na ngiti ang makikita sa kanyang mukha. Isang kislap ng kaliwanagan, kasabay nito, ang kislap ng inggit sa loob ng Store Manager Lo nang marinig niya ang kanyang paliwanag. Naiinggit ako sa asawa mo. Handa kang gumastos ng pera para sa kanya at isaalang-alang ang lahat para sa kanya. Nga pala, kung available kayo ni Manager Lynch sa araw na iyon, huwag mag-atubiling pumunta sa birthday party ng asawa ko. Tumawa. Kabanata 775. Hindi pwede. Seryoso ka. Makakarating din tayo. Ang imbitasyon ni Store Manager Lo ang nagpapataas ng mood ni Store Manager na halos mapatalon siya sa tuwa. Ang isang birthday party sa pamamagitan ng isang malaking shot ay ang pinakamatamis na pangarap na maaaring magkaroon ng isa. Bukod dito, tiyak na hindi mga ordinaryong tao ang dadalo sa party. Dapat ay mayroon silang ilang katayuan sa Eastfield. Talaga.
Pumunta ka na lang na walang dala at sabihin sa mga gwardya na nakuha mo ang aking pahintulot. Matapos pag-isipan ng bagay na ito, nagpakita ng isa pang mainit na ngiti at saka lumabas ng shop. Teka, hindi yun tama. Hindi ba siya lang ang ampon na manugang? Maaari bang magkaroon ng ganoong kalaking pera ang manugang? Pagkatapos paglabas ng pinto, ang store manager Lo, na sa wakas ay kumalma, ay nag-isip ng kung ano at sumigaw sa gulat. Masyadong low profile ang lalaking ito. 50 bilyon para sa isang kwintas. Wow lang. Hindi katakatakang nangako siyang bibigyan ng kanyang asawa ng isang birthday party na magpapakilig sa buong Eastfield. Napakayaman niya. Ang unang bagay na ginawa ng minsang dumating siya sa bahay ay upang itago ang puso ng kalaliman, saka lamang siya pumunta upang hanapin ang kanyang asawa. Sa oras na ito, maluwag na naglalakad si Selena sa hardin. Sa sandaling nakita niya papalapit sa kanya, tinapunan niya ito ng blankong tingin. Puti. Nawala ka ng madaling araw. Saan ka nagpunta, ha? Nagpakawala ng mga kaibig-ibig na hajajek, inilagay ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, at naglabas ng ilang mga kahon. Tingnan mo, malapit na ang kaarawan mo. Kaya lumabas ako para bilhan ka ng magagandang accessories. Ano? Paano ka makakaalis nang wala ako? Tinusubukan mo bang sorpresahin ako? Sa loob ng pagsaway ni Selena, nagtago ng pahiwatig ng kaligayahan, isang hajajek ng ngiti ang nakaplaster sa kanyang mukha. Kinuha niya ang isa sa mga kahon at binuksan iyon. Nakabili ka ba sa Daxie Joel? Ang kanilang mga accessories ay sobrang mahal. Eto, tingnan mo, may mga hiyas dito, dapat magastos, di ba? At lahat ng mga bagay na ito na idinagdag ay malamang na gumastos ng malaki sa iyo. Bahagyang ngumiti, hindi mahal, mahigit ₱1 milyon lang. Ano ba? Mahigit ₱1 milyong, ngunit sinabi mong hindi ito mahal. Halos imatayan si Selena sa numero. Ilang linya ang nabuo sa pagitan ng kanyang mga kilay, at nagsimula siyang magmura sa mas matatag na tono, hindi, mahal, hindi. Ang iyong gawa ay tinatawag na impulsive purchase. Ikaw ay karaniwang nagwawaldas ng pera. Pareho tayong walang trabaho sa ngayon at gumastos ka ng napakaraming pera para dito. Kung lahat ng tao sa bahay namin ay gumastos tulad mo, ano sa palagay mo ang mangyayari sa aming ipon? Kahit nanalo ka ng 10 billion sa billiards, hindi ka dapat magsayang ng ganito. Gayunpaman, ang mga pasaway na ito ni Selena ay parang sinag ng araw dibdib ni, nakaramdam siya ng init at tuwa. Ipinulupot niya ang kanyang mga braso kay Selena at hinahila ito sa kanyang yakap. Baliw ka. Ito ang una nating pagdiriwang ng kaarawan na magkasama, sisirain ko ang aking bangko para dito. Hoy, bitawan mo ako. May iba na nakatingin. Napuno ng kasiyahan ang kanyang puso nang maging kulay rosas ang kanyang mukha. Puti, tanga ka. Napakabayani mo, ha? Ngayon ko lang nalaman na natalo mo na pala siyang Master Drake. Tinusubukan mo bang maghukay ng libingan para sa iyong sarili? Sa oras na ito, bumalik si Fiona mula sa kanyang pamimili at nagsimulang sumigaw sa sandaling nakita niya sa hardin. Nay, oo, binugbog ko nga siya. Pumunta ako sa tirahan ni Drake kagabi. At iyon ay dahil karapat-dapat siya. Kung bakit ko siya sinaktan, hindi mo na kailangang mag-alala. Naayos ko na. Umiti ng tuyo at walang pag-aalinlangan na inamin ang ginawa. Umalis ka na sa bahay namin. Nasaktan mo ang pamilya Drake, hindi ka ba nagkakaroon ng death wish? Hindi na ako nag-abala pang alamin kung bakit mo siya binugbog, dapat dahil sa pinaalis niya kayo ni Selena, at naiinis ka sa kilos niya. Pero hindi ka rin makakatamaan ng tao dahil dyan. Tinuro ni Fiona ang gate, binigay sa kanya ang isang dismissive wave ng kanyang mga kamay, sumisigaw para makalabas. Kabanata 776. The heck are you talking about, ma? Nararapat na bugbugin siyang Master Drake. Anyway, tapos na ang tapos. Hindi ko akalain may nagawang mali. Tinulungan niya akong ilabas ang galit ko, kaya binugbog niya siyang Master Drake. Labis ang galit ni Selena nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Umisi siya kay Fiona. Hindi ko rin gugustuhing mangyari iyon sa iyo, Selena. Pero galing siya sa pamilya Drake.
Ang pagkakasala sa kanila ay parang pagpirma sa iyong death certificate. Nag-aalala talaga si Fiona. Anong nangyayari, ma? Nag-walkout sina Ben at Andrew at nagtanong, baka sa pag-aalala ang mga ekspresyon nila. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Fiona at pumutok isang masamang tingin. Nabalitaan ko lang na umalis ang lalaking ito at binugbog ang young master ng pamilya Drake, paliwanag niya kay Ben. Hindi ba nakakainis? Nabalitaan kong na-hospital pa rin si young master Drake at hindi sigurado ang kanyang kondisyon. Hindi pwede. Hindi ka ba naging maliit? Naiintindihan namin kung bakit nagsalita ka laban sa kanya noong una, ginawa mo ito para sa $1 bilyon, tama. Kahit na magsalita laban sa kanya ay mangangahulugan ng pagpapahiya sa kanya sa harap ng lahat. At syempre, si young master Drake ay sumobra sa pagpapaalis din kay Selena. Pumakbang si Andrew, magkasalubong ang mga kilay. Pero sobra na, di ba, ang pambubugbog ng young master dahil lang doon. Patuloy niya, they even offered the two of you job in the first place. Mas malakas sila kaysa sa ilang first class na aristokratikong pamilya. Hindi ka ba natatakot na sirain nila ang buong pamilya Taylor? Tama iyan. Sumingit agad si Fiona, so hindi ba dapat itaboy natin siya ngayon? Nag-imbite siya ng kapahamakan sa kanyang sarili. Hindi niya tayo dapat kaladkarin dito. Nagsalita si Ben pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, ma, totoo po yun ay nagmamadali, ngunit siya ay naglalaban para sa kapakanan ni Selena. Wala kaming masyadong choice ngayon. Ang nakaraan ay lahat sa nakaraan. Dapat sabay na lang tayong lahat umalis. I think James Drake won't let us that easily off no matter what we say since nabugbog ang anak niya. Hindi pwedeng single lang tayo palabas. Hindi rin makakatakas ang iba sa atin. Tama iyan. Bakit hindi tayo sabay na umalis? Masakit sa aking puso na isipin na umalis sa villa na ito, ngunit maaari naming dalhin ang aming mga mahahalagang bagay sa amin. Karamihan sa aming pera ay nasa bangko pa rin na madaling ma-access gamit ang aming mga card. Agad na nagmungkahi si Fiona na pagtanto na may katuturan ang mga salita ni Ben. Huwag kang matakot, ama, ina. Hindi sila pupunta sa atin para manggulo. Sumili ang mapait ng ngiti habang pinagmamasdan ang lahat na lumilipad sa panic mode. Pag-isipan mo. Isinama ko si Selena kagabi at nagdulot ng kaguluhan sa kanila. May gagawin sana sila kahapon kung gusto talaga nilang gumanti. Higit pa rito, gabi-gabi na, ngunit wala pa silang pinapunta. Sa tingin mo ba ay darating talaga sila? Kung gagawin mo, hindi ba sila matatakot na mas maaga tayong lumipad? Namulat ang realisasyon kay Ben nang marinig niya mga salita ni. Tama ka. Kung talagang gusto nilang magkagulo sa amin, malamang ginawa na nila ito kahapon ng gabi o kaninang umaga. Hindi na sana sila naghintay hanggang ngayon. Totoo yan, mukhang napagtanto rin ni Andrew na may katuturan ang ideya. Pero iniisip ko talaga na hindi kami papakawalan ng pamilya Drake ng ganoon kadali. Posibleng inuna nilang ipadala sa ospital si young Master Drake dahil sa sobrang sugat nito. Marahil ay natakpan na nila ang lahat ng mga kalsadang patungo sa labas ng lungsod. Malamang hindi na tayo magkakaroon ng pagkakataong makatakas. Pupuntahan nila tayo kapag ganap ng gumaling ang kanilang young master. Natatakot pa rin si Fiona hanggang sa nagsimulang tumakbo ang kanyang imahinasyon. Ma, nangyari talaga ang lahat ng ito dahil sinubukan ni young Master Drake na samantalahin ako. Medyo lasing siya kagabi nang pumasok siya sa opisina at sinubukan niyang maging touchy, binugbog lang siya pagkatapos niyang malaman ang tungkol dito. Naniniwala ako na kahit ang pamilya Drake mismo ay mag-iisip na ito ay makatwiran. Bukod sa, ay napakalakas. Malamang hindi sila magdudulot ng gulo sa atin. Si Selena ay tumingin sa gilid pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang lahat sa kanyang lugar. Ayaw niyang pasanin niya ang responsibilidad na mag-isa. Ano? Tinubukan talaga ng young Master Drake na iyon, noon lang naintindihan ni Fiona ay binugbog si young Master Drake para sa iba pang dahilan, at hindi dahil sa insidenteng may kinalaman sa trabaho. Kabanata 777. Binigay niya isang mahabang tingin. Lahat tama. Maling inakusahan kita ngayon lang, she said.
Akala ko umalis ka at binugbog mo ang young master dahil sa nangyari kay Selena at sa trabaho mo. Mayroon ka talagang valid na dahilan kung bakit siya binugbog noon kung nangyari iyon. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Tanong ni Selena kay Fiona pagkatapos niyang mag-isip. Nako, may narinig akong nagchichismisan tungkol dyan kapag nasa labas ako ng shopping. Nagbigay ito sa akin ng labis na takot kaya agad akong bumalik. Tinapik-tapik ni Fiona ang kanyang dibdib, ngunit nababalisa pa rin siya habang iniisip iyon. Ngunit paano kung ang pamilya Drake ay pumutok laban sa amin ng palihim sa halip na liwanag ng araw? Mas mahirap pigilan iyon. Iniisip ko talaga na dapat manatili na lang tayong lahat sa bahay at huwag lumabas. Hindi pwede, Nay. Kakabukas ko lang ng cybercafe ko. Kailangan kong siguraduhin na ang lahat ay tumatakbo ng maayos sa mga ilang araw, lalo na kapag nakakakuha tayo ng napakaraming mga customer. Nakangiting wika ni Ben, I trust what sabi. Kung sinabi niya na natatakot sila sa kanya, natatakot sila sa kanya. Matagal na sana nila tayong hinahanap kung hindi. Hindi pwede. Hindi naman kami kulang sa pera mula sa cybercafe business mo. Hindi ako mabubuhay kung sakaling mamatay ka. Hindi naglakas loob si Fiona na payagan si Ben na lumabas mag-isa. Elaine, kumuha ka ng ilan sa iba pang mga bodyguard at sundan mo ako. Tinawian ni Ben si Elaine at ilan pang bodyguards, nakatayo sila sa gilid. Hindi ka mag-aalala kung lalabas ako ng ganito. Tama ba, nanay? Matapos makalakad si Elaine at ang iba, nakangiting sabi ni Ben kay Fiona. Sige. Sige na, walang magawang iwinagayway ni Fiona ang kanyang kamay. Guro. Magandang balita. Sa sandaling ito, isang lalaki mula sa angkan ng eagle ang tumakbo kay Master Newman, nakangiti. Ano ang nangyayari? Mukhang excited ka, tanong ni Lee na mapait na ngumiti. Magandang balita. Balita ko nagpaputok na si Young Master Rocket ang kanyang asawa, at ang batang Panginoon ay sinubukang kumilos kasama ang asawa. Kaya dinala ang kanyang asawa sa tirahan ng pamilya Drake at binugbog ang buhay na si *T out ni Timothy Drake. Nasa ospital pa siya ngayon. Kumisi ang nasa katanghaliang gulang na lalaki habang ibinabalita ang lahat. Agad namang nagningning ang mga mata ni Lee nang marinig iyon. Mabilis siyang bumangon. Talaga. Fantastic. Sa ganitong paraan, hindi na natin kailangang kumilos ng napakabilis sa ngayon. Maghihintay kami at manunood kung ano ang mangyayari. Ang nakakasakit sa pamilya Drake ay halos naghuhukay ng sarili mong libingan. Tingnan natin kung tinutulungan tayo ng pamilya Drake na maalis ang maliit na punk na iyon. Siyempre may gagawin ang pamilya Drake. Isa lang naman ang anak ni James Drake. Nakangiting sabi ng middle-aged na lalaki. Ma'am. Parang nakangiti sa akin ang mga Diyos. Bahagyang itinaas ni Lee ang kanyang baba, puno ng pananabik ang kanyang tingin. Kabanata 778. Sabihin sa lahat na itinitigil natin ang operasyon sa ngayon. Hihintayin natin kung paano ang sitwasyon pagkatapos ng 2 araw. Sa isang iglap nanambalik ang magandang pagpapatawa ni Lee. Magiging hindi ka panipaniwala kung ang pamilya Drake ay pumatay off. Wala siyang dapat gawin noon. Kamangha-manghang. Talagang hindi ka panipaniwala. Excited na rin si Ken Clark. Napangisi siya nang lumapit kay Ivan, Neil, at Zina bago umupo. Anong nangyayari, Young Master Clark? Mukhang nasasabik ka sa isang bagay. Sumili si Ivan ng walang halong ngiti. Kawakas ay gumaling na siya mula sa kanyang mga pinsala at makakabalik na siya sa tirahan ng pamilya Taylor. Naisip din niyang ipakilala si Zina sa kanyang pamilya minsan sa mga susunod na araw. Nang maisip niya ang mga ekspresyon sa mukha ni Ben at ng iba pa, nabuhayan siya ng kasiyahan. Naghanap na naman ng gulo. Talagang hindi siya humihinto sa paglalaro ng apoy. Mula nang tumuntong si Young Master Clark sa coffee shop, hindi siya tumigil sa pagngiti. Sa tingin ko, hindi na natin kailangan gumawa ng gulo para sa kanya. Pumirma na siya ng death wish para sa kanyang sarili ngayon. Ano? Talaga? Sino ang nasaktan niya sa pagkakataong ito? Nalaman agad iyon ni Nilay umalis at nakasakit na naman ang iba nang marinig niya iyon. Pagkatapos niyang isipin iyon ay nagningning ang kanyang mga mata.
Don't tell me na offend niya ang isang first-class aristokratikong pamilya sa pagkakataong ito. Ngayon ang punk na iyon ay hindi natatakot sa amin. Pero malalagay siya sa malaking problema kung nasaktan niya ang isang first-class na aristokratikong pamilya. Hindi niya inaasahan na iiling-iling si Ken. Same time na tinapot ng huli ang kanyang hintuturo sa mesa. Hindi niya sinaktan ang isang first-class na aristokratikong pamilya sa pagkakataong ito. Ngunit ang pamilya Drake, isang malalamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ivan nang irehistro niya ang mga salita. Nagbibiro ka, ang Master Clark ay may magandang relasyon sa pamilya Drake, lalo na't palagi siyang nasa tabi ni Miss Tanya pagkatapos niyang kunin bilang bodyguard nila. Panay ang shadow niya sa kanya at halos magkaibigan sila. Bakit gagawin masaktan sila? Hindi siya tanga, lahat ng ito ay dahil sa $1 bilyon. Tiyak na mataas ang ulo ng punk na iyon sa pag-asam ng ganoong kalaking pera. Tumawa si Ken. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat ang tungkol sa kanyang narinig ng detalyado. So yun ang nangyari. Nagkunwari lang siyang hindi marunong maglaro ng bilyar at niloko siyang Master Turner ng $1 bilyon. Top! Magaling talaga si Leo sa billiards. Walang maniniwala kung inangkin niya na dinampot lang niya. Obvious naman na magaling siya sa sport kung nagawa niyang talunin si Leo. Hindi katakataka na hindi na natitiis niyang Master Drake ang paningin. Kaya tumulong siyang magsalita, sinabi iyon ay nabaliw sa pagpipilit sa $1 bilyon dahil gusto niya ng pera. At hindi niya ipinagkait ang reputasyon niyang Master Drake. Iyon marahil ang dahilan kung bakit galit na galit siyang Master Drake kaya hinanap niya si Selena Taylor. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Ivan at humigop ng kanyang tasa ng kape. Kawawa naman. Inaasahan ko iyon ipapahiya ang kanyang sarili sa walang katapusan sa panahon ng kaarawan ni Selena at magpapakulong na lamang siya sa kahihiyan. Sino ang nakakaalam na hindi na siya mabubuhay ng higit sa ilang araw na ngayon? Sandaling napaisip si Zina na nakaupo sa tabi niya. Ngunit is the son-in-law of the Taylor family, Ivan, sabi niya, makas sa tono niya ang pag-aalala. Hindi ba gagantay rin ang pamilya Drake sa pamilya Taylor sa isang sandali ng galit? Napakunot ang noo ni Ivan sa ideya. Parang hindi naman. Hindi namin sila nasaktan. Bukod sa, at ang kanyang pamilya ay hindi kailanman nakatira sa amin bago. Si James ay isang makatwirang tao. Magdurusa sila ng maraming pagkatalo kung talagang susubukan nilang labanan kami, lalo na ay isang mahusay na manlalaban. Sa sandaling ito, isang telepono ang tumunog. Tinenyasan ni Ivan ang lahat na manahimik bago kinuha ang telepono at tumayo. Nagdilim ang ekspresyon niya nang tumuloy ang tawag. FC, ay talagang hinihila ang ating buong pamilya sa dumi. Anong problema, Ivan? Mabilis na tanong ni Zina. Kabanata 779. Medyo nag-aalala siya. Paano kung siyang Master Drake ay nagdusa ng malubhang pinsala at ang kanyang ama ay ganap na galit? Magiging mahirap kung kumilos sila laban kay Ivan at sa iba pa. Ito ay isang maliit na posibilidad, ngunit hindi ito maaaring ganap na maalis. At saka, hindi naging madali para sa kanya ang maging kasintahan ni Ivan. Ito ay magiging lubhang hindi patas kung siya ay kalat ka rin dito at papatayin kasama ng lahat. Hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataong masiyahan sa kanyang buhay sa maikling panahon. Hindi niya hinahayaang mangyari iyon. Tumawag ang pamilya Drake para ipaalam sa amin na opisyal na kaming na-withdraw mula sa proyekto sa pagpapaunlad ng Southern Hills. At hindi nila tayo bibigyan ng anumang kabayaran para sa paglabag sa kontrata. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Ivan. Super galit ang matanda ngayon. Nagpatawag siya ng pulong para sa lahat ng miyembro ng pamilya. Habang nagsasalita siya ay biglang nagningning ang mga mata niya. Tara na. Walang oras tulad ng kasalukuyan. Sumama ka sa akin, Zina. Dahil tinawag na ng matanda ang lahat ng miyembro ng pamilya Taylor para sa pulong, sigurado akong si Selena at maging si Ben ay naroon. Dahil nandoon silang lahat, ipapakilala kita sa lahat. Ipapaalam ko sa kanila na girlfriend kita. Nagsalubong ang kilay ni Zina. Angkop ba na sabihin sa kanila ang tungkol sa akin ngayon? Siyempre naman. Ibinuka ni Ivan ang kanyang mga braso. Lahat ay naroroon.
Kung ipapakilala kita at alam ng lahat na girlfriend kita, hindi kita papatayin ng ganoon lang, tama? Hindi ito mangyayari kung malaman ng pamilya Taylor. Tutal pinsan nila ako. Ito ay magiging insurance para sa iyong buhay na nag-aanunsyo nito. Kung hindi ko i-announce, paano kung palihim kang pinapatay para makaganti kay Ben? Paano kung sabihin niyang hindi niya alam na girlfriend kita? Matapos marinig yun ni Zina, naisip niya rin na may katuturan ito. Tumango siya. Sige na. Kasama ako sa'yo. Pero hindi ako handa para dito. Sobrang kinakabahan ako. Wala man lang akong dalang regalo. Hinawakan ni Ivan ang kamay niya. Hindi na kailangang bumili ng kahit ano. Ipapakilala ko lang sa'yo dahil nagkataong ngayon ang meeting na ito. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Pupunta ako at makikita ko ang mukha ni Ben kung talagang may dahilan ako para pumunta. Umagalpak ng tawa si Ken. Huwag kang mag-alala, young Master Taylor. Tiyak na magagalit si Old Man Taylor dahil sa kung paano kinansela ng pamilya Drake ang lahat ng kanilang mga plano, ngunit hindi mo ito kasalanan. Lahat kasi itulunan si young Master Drake. Kaya naman natural na magiging ang mapagalitan. Ang matanda ay magbibigay sa kanya ng masusing pagtatago. Isang malamig na ngiti si Neil habang nagsasalita. Tama iyan. Wala naman akong ginawang masama. Walang dapat ikabahala. Nakangiting inilabas ni Ivan si Zina. At si Ben at ang iba ay nakatanggap din ng mga tawag. Pumunta silang lahat sa pinakamalaking bulwagan sa villa ng pamilya Taylor. Maraming mga sopa at bangkito sa paligid. Gagamitin ng pamilya Taylor ang espasyong ito para pag-usapan ang mga mahahalagang bagay sa tuwing sila ay mapupunta. Sa sandaling ito, mukhang malungkot ang ekspresyon ni Old Man Taylor. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay napalubog din ang kanilang mga ulo. Makapal at mabigat ang kapaligiran. Unti-unting bumukas ang mga pinto. Si Lina at ang iba ay pumasok. Napasimangot si Old Man Taylor nang makita niya. Halatang galit na galit siya. Lolo, may mali ba? Bakit mo kami pinaponte? Nakangiting ngumiti si Selena, pansamantalang nagtatanong. Tatawag kanina, sinabihan lang sila ni Cecilia na lumapit at aminin ang kanilang mga pagkakamali, na galit na galit. Hindi siya nagsalita tungkol sa buong sitwasyon. Kabanata 780. Anong mali? Ano ang mali? Siyempre, ang mainitin mong asawang iyon ay pumunta at gumawa na naman ng gulo. Sa sandaling ito, pumasok si Ivan kasama si Zina, isang walang nakakatawang ngiti sa kanyang mga labi. Ivan, bakit mo siya dinala dito? Hindi ba siya ang girlfriend ni Ben? Hindi napigilan ni Theodore na kumunat ang noo nang makita ang anak na naglalakad kasama si Zina. Isang mapait na ngiti ang ibinigay ni Ivan. Tinaman niya ng tingin si Ben bago nagsalita, oo, girlfriend ni Ben si Zina. Pero wala siyang silbi. Nasa 20s na siya, pero good for nothing pa rin siya. Siyempre, gusto ni Zina ng mas matatag na lalaki. Dito, ngumiti siya sa audience at nagpakilala, everyone, this is Zina anak, at siya ang aking kasintahan. At tayo ay isang match made in heaven. Umasim ang ekspresyon ni Ben, at namumula ang kanyang mga mata kahit na alam niyang malupit at nakakakilabot na tao si Zina. Ang isang babaeng tulad niya ay hindi man karapat-dapat sa kanyang pagmamahal, ngunit siya ay nakasama niya ng mahabang panahon. Kumikirot pa rin ang puso niya nang makita siya. Oh, so girlfriend mo na siya ngayon. Pinabati kita. Tama lang na ang isang dilag ay ipinare sa isang prinsipe, imbes na ilang nit na ang alam lang mag-video games buong araw. Himala kung hindi tumakas ang girlfriend ng isang ganyan. Papanuyam na wika ni Cecilia pagkatapos niyang marinig iyon, nakahalukip-kip ang mga braso sa dibdib. Ang basura ng isang tao ay kayamanan ng ibang tao. Siyempre, may handang kunin ang nakikita ni Ben bilang basura. Ang mga ibon ng isang balahibo ay nagsasama-sama pagkatapos ng lahat. Natawa siya nang marinig iyon. Ngunit ang mga nananatili sa mga babaeng may pag-iisip sa pera ay mabubuhay upang pagsisihan ang kanilang desisyon. Tama iyan. Hindi pa ako nakakita ng ganitong walang hiyang tao sa buhay ko. Galit na galit din si Selena, galit na galit kapalit ng kapatid.
Ikaw, sinasabi mo bang walang hiya tayo? Nabasura tayo. Galit na galit si Ivan ngayon. Umakbang siya pasulong at pinandilatan. Gayunpaman, mabilis siyang nakaisip ng isang bagay, at mabilis na nawala ang kanyang galit. Sa halip, ngumiti siya ng nakakaloko. Hindi sigurado kung medyo mahina ang pakiramdam mo kanina, ay mamamatay pagkatapos ng 10 araw. Ano ang silbi ng pakikipagtalo sa isang taong hinatulan ng kamatayan? Ay natigilan. Alam na niya agad ang ibig sabihin ni Ivan nang sabihin niya iyon. Tinusubukan ng isa pang lalaki na si Bakin at tingnan kung nainom niya ang lason at kung may mga halatang sintomas na ngayon. Tinadya niya ang pagtataka na ekspresyon. Tama iyan. Medyo nalilito na ako nitong mga nakaraang araw na parang nanghihina ang mga pako. Ngunit ano ang kinalaman nito sa iyo? Sabi niya kay Ivan. Hindi ba normal ang pakiramdam na matamlay sa tag-araw? Natuwa ang puso ni Ivan sa narinig pag-amin niyan. Still, he maintained his composure as he said, "You look like you could use some rest." Kaya nga ako nagtanong tama na. Gusto kong magkaroon ng meeting para magsalita tungkol sa ilang bagay, hindi para magtalo kayong dalawa. Kawakas, naiinip na natigilan si matandang Taylor. Inintay niyang tumahimik ang lahat bago magsalita, tumingin sa kaniligaya ng ginawa niya. Alam mo ba kung ano ang naging resulta ng iyong walang hiya na desisyon na talunin si Young Master Drake? Alam mo ba ang mga pagkalugi na daranasin ng pamilya Taylor? Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.